ang Miryanggang rape case noong 2004 sa South Korea, kung saan 44 na high school boys ang inakusahan ng paulit-ulit na panggagahasa sa isang 14 na taong gulang na si Choi. Ang insidente ay tumagal ng halos isang taon at kasama pa ang kapatid at pinsan ng biktima. Walang nakulong sa kanila dahil lahat ay menor de edad, kaya't hanggang ngayon ay nananatiling kontrobersyal ang kawalan ng hustisya. Lugar at taon: Miryang, South Gyeongsan Province, South Korea, taong 2004. Mga sospek: 44 na high school boys na tinawag ang sarili nilang Miryang Coalition. Mga biktima: isang 14 na taong gulang si Choi kasama ang kanyang kapatid at pinsan na naging biktima rin ng pang-aabuso. Modus: ang panggagahasa ay paulit-ulit sa loob ng halos isang taon. May mga pagkakataong kinukunan pa sila ng video at ipapakalat sa online kapag nagsumbong sila sa kanilang mga magulang. Binugbog nila to at pinalo ng mga bakal at matitigas na bagay na siyang ginamit nila pangtusok sa maselang bahagi ni Choi. Binubugbog at ginagahasa nila si Choi kapag ito'y hindi nakakapagdala ng pera sa kanila. Legal na kinalabasan: 10 lamang ang umabot sa paglilitis at sila'y ipinadala sa juvenile facilities. Ang iba ay nakaligtas sa kaso dahil sa pagiging minor de edad at sa mga settlement na pinilit sa pamilya ng biktima. Walang permanenteng criminal record ang karamihan sa kanila. Epekto sa biktima: trauma. Ang biktima at ang kanyang kapatid ay hindi nakapagtapos ng high school at patuloy na sumasailalim sa mental health treatment hanggang ngayon. Sekundaryang pinsala: na-expose ang kanyang identity sa publiko. Pinilit siyang harapin ang mga sospek sa police lineup kung saan siya ay ininsulto at tinakot. Pinilit siyang pumirma ng sulat na nagsasabing may crush siya sa isa sa mga rapist. Pagbabalik ng kaso sa publiko: YouTubers. Noong 2024, ilang YouTubers ang naglabas ng impormasyon tungkol sa mga sospek na nagdulot ng matinding debate tungkol sa Bayjanlantism at privacy. Kritikal na usapin: kawalan ng hustisya. Dahil menor de edad ang mga sospek, hindi sila nakulong at nakapamuhay ng normal habang ang mga biktima ay patuloy na naghihirap. Debate sa lipunan: ang kaso ay naging simbolo ng kakulangan ng sistema ng hustisya sa South Korea pagdating sa sexual violence laban sa kabataan. Takot ng mga biktima: hanggang ngayon nabubuhay sila sa pangamba na posibleng paghihiganti mula sa mga dating sospek.